na marami na pong mga OFW ang biktima at humihingi po ng tulong tungkol sa kanilang problema. Dapat pong pakinggan nyo ito, panoorin po nyo ito dahil awareness po ito para po makapag-ingat kayo at hindi po kayo mahulog sa mga bitag. May problema po tungkol sa mga online loan. Maraming beses na po ako nagsasabi sa inyo, okay, na huwag po papatol basta-basta sa mga online loan dahil hindi nyo alam kung ano po ang mga nakapaloob po dyan. May mga nabiktima na po na nagpapautang pero manghihingi muna ng mga charges bago po kayo pahiramin. So, yung nangyayari, yung iba, nagpapadala ng pera hanggang so lumalaki po yung naipapadala nila, hindi pa rin nila makuha ang loan. Tandaan nyo po, scam po yun. Marami pong mga ganyang dito po sa social media. Ito po ngayon ang isang matindi. Okay, babasahin ko po itong message niya ha. Pakinggan nyo po. Baka sakali may halintulad po sa inyo ay mag-ingat po kayo. Dahil baka kayo po ang susunod na biktima nito. Kailangan po niyong malaman ito. Hello po sir, good day po. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. OFW po ako. Nakautang po ako ng online. Sobrang laki po ng interest. Sa 5,000 po na inutang ko, 3,000 ang interest sa loob po ng 6 na araw. Dahil monthly po ang sahod ko, hindi ako nakabayad kaya ginawa ko utang ulit sa kabila. Kaya pagdating ng sahod ko, kulang pa pambayad sa kanila. 2 buwan na sahod ko na naayos sa kanila pero nito lang. Di na ako nakabayad kasi inunan ako yung 2 online para mabawasan at padala din po sa nanay ko ng due po ko noong 30. Ngayon, nagkakalat sila. Yung online na to na hindi na niya nabayaran, sinisiraan na siya, nagtitreat na doon sa worker. Hingi ng tulong dahil siya po ay nagkamali, nakautang siya online. Pero sa halagang 5,000 po na inutang niya, 3,000 po ang interest kada 6 na araw. Ngayon, hindi niya na alam ang gagawin niya. Talagang sobra na siyang at nadadamay na rin yung trabaho niya. Marami pong naglipa ng online loan sa social media. Hindi ko alam kung bakit marami po sa inyo ang pumapatol sa ganito. Hindi nyo alintana kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo sa ginagawa ninyo. Nakita nyo si ate, nagkamali siya sa kanyang pag-utang sa halagang 5,000. 3,000 po ang tubo kada 6 na araw. Ngayon po umaabot ng 20k na yung kanyang dapat na bayaran. 20k na yung kailangan niyang bayaran. Napahiya na daw siya dahil nga inaharas na siya nung taong yung online loan na pinagkautangan niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba lagi ko naman sinasabi po sa inyo to. Nakikiusap po ako sa inyo, huwag po kayo basta-basta papatol ng online loan. Wala pong magandang dulot ito sa inyo. Instead na kayo po ay matulungan, mas lalo pong mababaon kayo sa utang hanggang sa hindi nyo na alam kung saan kayo kukuha ng ibabayad ninyo. Nakakaawa si ate. Anong gagawin natin? Paano natin tutulungan ito? Ayan. Sana, please, hindi po kami nagkulang ng paalala po sa inyo. Huwag po kayo papatol sa online loan. Yan po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Maging halimbawa sa inyo itong kababayan natin na nabiktima ng online loan ngayon, kung saan kailangan niyang magbayad ng 3,000 interest sa 5,000 na inutang niya kada 6 na araw. Okay? Kaya nakikiusap po ko sa inyo, huwag po kayong papatol basta-basta sa mga ganito. 2 klase po ng online loan ang scammer. Una, yung hihingin po kayo ng charge.
magpapadala kayo. Kunyari, i-account sa inyo kung magkano babayaran hanggang sa nagpapadala kayo, binobola kayo ng binobola, hindi nakukuha yung perang inuutang nyo hanggang sa lumaki na lumaki yung pinapadala nyo at hindi nyo nababawi. Yan po ang isang paalala ko sa inyo tungkol po sa online loan.